Hello po mga kabayan, mga kalingap, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon kay Kuya July. Napanood ko yung short live niya. Kasi ano nga daw parang malma si Kalingap Rob doon sa napanood niyang live ng tatay ni Krista. So mayroon din po ako mga short clip na ilalagay dyan para mayroon po tayong resibo at may basihan sa aking pagbibigay ng opinion o reaction. At the same time, may mga paalala din po tayo kasi syempre mahirap na, no? Kailangan maagapan. Pero ayun, tuman yung subscribers, welcome po sa akin munting kubo. Mga silent viewers, nasa comment section, nagla-like, nagsishare. Nandiyan po nga mga nanonood at hindi po kayo nag-isip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. And of course, tuloy-tuloy po natin panoorin at suportahan. Shoutout kila Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalingap, Project Tapia Matubang, at lahat po ng reactionist dito po sa Kalingap at sa mga Kalingap partners, mga Kalingap vloggers, suportahan po natin. So ito po, kay Kuya July, shoutout po Kuya. Pahiram po ng clip niyo para meron po akong may papakita rin ho as may resibo nga po sa aking pagbibigay ng opinion at magkaroon din po sila ng idea kung bakit ito yung nasabi ng tatay ni Krista, no? So ito muna kay Kuya July. 3:06 nag-message sa akin si Rob 3 hours ago yan, ayan, sabi niya sa akin, reaksyonan mo yan, Ninong, nababas ako dyan, sobrang mali pinagsasasabi, hindi man lang ako ipinagtanggol. Okay po, so kaya kung ito man po yung siguro sana maging okay po, hindi naman natin, wag naman muna ibas din po siguro yung tatay ni Krista, baka hindi niya man kumbaga ang dating baka hindi niya naiisip na maaaring mabasirap sa pinagsasabi niya. Kasi ang mabigat po kasi doon, hindi pinaalam sa kanila. Basta lang na-vlog si Krista ng ganun. Kaya nung sinabi ni Krista na stop na, parang wala silang alam doon. Totoo naman wala silang alam doon. Pero yung parang pag nung sinabi na walang kaalam-alam, para bang nangangahas si Rob. Vlog lang silang vlog, hindi nagpapaalam. Nakuha niyo po. Ngayon po, ang kinatatakutan po yung panibagong love team, panibagong tandem. Wala ho. So yun po mga kababayan at mga kalingap. So nakareceive si Kuya July ng mensahe, chat sila ni Kalingap Rob. So yung punto lang doon yung sa part na parang lumalabas na nag-vlog sila Kalingap Rob na hindi alam ng parents. Kasi alam naman natin na minor si Krista. At saka, ang nilinaw din dyan ni Kuya July na walang bagong love team, walang tandem, walang ka-love team si Krista. Wala. So, ito kasi, ang dahilan, ito, yung paliwanag naman ng tatay ni Krista, no? So, by the way, magre-reaction ako doon sa part na yung kay Krista, sa Mother Day na lang, no? Kung ano yung nangyari nung time na yon, kung bakit nag-react yung tatay niya ng ganito. At ito, sa pag-analyze ko, after nung napanood ko yung sinabi ng tatay ni Krista, so, may dahilan, no? Kung bakit yung nanay niya sa Krista ay hindi in-inform. Basta, ito panoorin muna natin yung tatay ni Krista. Ayun, ganito po yung nangyari, ganito po yung nangyari para malaman at maintindihan po nung yung vlog na una po, alam nyo yun na yung music video yun, di ba? Music video. Yung kalahati doon, parang nagpalipas lang ng isang araw, yun, biglang tinawagan yata or di ko alam kung anong nila ni Kuya Rob. Nandun si Krista sa school, sinundo doon si Krista, and then umuwi po dito sa bahay. Kasi dito po plano sanang mag-vlog. Ang problema po, ang lakas po ng hangin noon at ang dumi po nung harapan namin, gawa po ng, di baga po nagtatrabaho ako sa bubong. Yung mga yero natin na iba na laglag po, hindi ko pa po naaayos. Ang dumi pong tingnan ng bahay. Kaya, ayun, siguro naisipan nilang pero, nandito naman si Mama G, ayun, nandito naman si Mama G. Nagrespeto naman si Kuya Rob kay Mama G. Nandito po si Mama G nung yun, bago mag-vlog. Kaya lang, ang ikinatampo ko naman kay Mama G at kay Krista nung kinamagahan nga at nagtalo nga kami ni Mama G, nilihim niya sa akin. Alam niya na, kaya kasi daw ang rason, kaya nilihim nila sa akin kasi daw gawa nung may mga pasalubong galing doon sa mga sponsor
na may pabigay, baka daw pag sa live ko banggitin ko na kasi nagla-live ako. O alam niyo naman po baga ako pag may mga ganyan. Lagi ako nagpapasalamat tsaka excited ako kaya ganun. Nababanggit ko sa live ko. Although na bawal, alam natin bawal, nababanggit ko. Kaya ayun, kaya iniwas muna. Ayun, yun yung pong totoong nangyari talaga. Yun talaga ang nangyari. Nung yun. Kaya lang, siyempre, ako naman, tatay ako, nagalit talaga ako kay mama niya. Nagtampo ako. Kasi nilihim nila sa akin. At yun nga, nung hanggang na napanood ko na sa TV, lalo akong nanlumo nung binitawan ni anak na salita. At parang yung sinabi ko sa kanya, hindi niya ginawa. Diba po? Kasi yun ang pangako ko sa inyo na hindi ko siya ipapayagang itandin na tama na muna yung pag-aaral, focus muna siya. Ayun. Kaya ayun, parang nag-ano ako sa kanya. Pero na-realize ko rin sa sarili ko, kaninang maga, nag-usap-usap kami tatlo nila Mama J na kasi iniisip ko rin baka kung siyempre magpagalitan ko man si Krista, sabihan ko naman kung baka magdamdam yung bata at nag-aaral po baga. Ayoko yun. So ayan po mga kababayan at kalingap, sumaliwanag ho dyan yung sinabi ni Kuya July kanina doon sa nauna na kasi parang lumalabas na vlog lang ng vlog si Kalingap Rab na walang alam ang pamilya. So andyan, nabanggit mismo ng tatay ni Krista na ito daw yung bata, nasa school, tapos sinundo, tapos umuwi dun sa bahay nila, kasama sila Kalingap Rab na supposed to be, doon nga dapat magbablog sa kanila, kaso nga, hindi maganda yung kumbaga hindi lang sila nakapaglinis, nandiyan naman nakalagay, pero ang importante doon, nandoon daw si Mama Che, alam, so, ibig sabihin, hindi tumitira si Kalingap Rab nang walang kaalam-alam yung pamilya. Ibig sabihin, nagpaalam, alam nila. So, ito yung tinitingnan ko dito mga kababayan at kalingap, kung bakit, para sa akin, nabanggit din siya kasi ni Tatay Junel, na hindi daw, inabutan kasi siyang nagla-live, parang ganun nagla-live. So, ibig sabihin, dumating si Krista at saka yung nanay niya, si Mama Che na nagla-live. So, hindi muna nila binanggit kung ano yung nangyari. Kung wala mo nang kwentuhan kasi nga, naka-live, baka magdadaldal. Yung sinabi naman niya may shout-out niya or what, magpasalamat siya. Kasi alam naman niyang hindi pwede, pero ginagawa pa rin niya. Yun naman ang parang punto, di ba? Nandyan So, kaya sinabi ko, bawasan yung daldal kasi baka mamaya siya yung makakasira sa karir ng kanyang anak. No? So, ayun. So, may rason kung bakit hindi kaagad sinabi nila Ate Che sa ni Krista yung nangyari, no? Na nag-vlog tapos merong di ba nagkantahan yon si Kalingap Lolo, pero lang yon, entertainment, kumbaga pang good vibes lang at saka katuwaan lang. Kaya lang ang akala nitong tatay ni Krista na tandem na, no? Itinandim na hindi nagpaalam sa kanya kasi sabi nga niya diyan meron ilagay ko na lang sa last part, no? Na nangako kasi daw siya na hindi muna itatandem si Krista, mag-focus muna sa pag-aaral. Alam naman yun ni Kalingap Rab kasi nga wala pa sa tamang edad yung bata, no? Wala pa alam yun. So hindi talaga mangyayari yun unless nasa nasa legal age na si Krista na yung mag-decide. So ngayon hindi pa talaga pwede kasi nga mahirap na. Naintindihan natin yon. So ang problema lang kasi dito kay Tatay Junel, no? May pinasok kasi siyang mga live. May pinasok siyang live, no? At doon, siguro, wala naman akong resibo doon, na kung ano yung mga sinabi niya, wala. Pero nabanggit niya. So, nabanggit niya. Ito yung video. Panoorin mo muna natin. Alam niyo naman po si Krista, marami pong iniisip yung bata na yan. Kaya ako na nga humihingi sa inyo ng pasensya kasi yung binitawan niyang salita. Kahit po ako nagalit sa kanya. Pinapanood ko nga, di ba sabi ko sa inyo sa live ko kagabi, habang pinapanood ko, parang hindi ko din tinapos. Parang din ako, parang nanlumo ako. Kasi unang-una po yung pinangako ko sa inyo, hindi ko natupad. Kaya ganun. Kaya yun. Kala ko nga magiging maayos na kasi okay na po baga nag-live na ako. Sabi ko nga sana bukas okay na Kaya lang po yung pumasok ko nga ako kaya Ma'am Drew Angel at may nag-concern sa akin na pasok ka sa live ni Ma'am Drew Angel. Ayun. Nasaktuhan ko talaga yung mga hindi magagandang
pananalita about sa aking anak. Kaya ayun, as a father, as a ama, magulang, nasaktan po ako. Talagang sabi ko nga sa inyo, di baling ako ang i-bash ninyo, wag na lang si Krista po. Isipin nyo po once na i-bash nyo kasi yan, nag-aaral po yan, baka maapektuhan po yung pag-aaral. So yun po yun yung may pinuntahan siyang live kasi meron daw nag-message sa kanya. Tapos tinignan niya, sinilip niya at doon nga daw nababash yung kanyang anak. Tapos ayun, bilang ama, naintindihan ko yun na ipagtatanggol mo yung iyong anak. Pero ang ko doon para sa akin si Tatay Jonel pwede siyang manood ng mga live. Pero hindi siya magkokomento. So kung halimbawa mayroon siyang ganong issue, dapat nakipag-usap, kinausap niya si Kalinga Prab kung ano yung Pero nabanggit din naman niya kasi dyan ni Tatay Jonel kinabukasan na bakit kasi nagtaka ko, bakit umabot pa ng bukas? No? After nung tapos niya mag-live, itong si Nanay Che, ikwento na kay Tatay Jonel kung ano yung nangyari sa labas, kung ano nangyari sa vlog, di ba? Dapat ikwento na yun. So, umaga na, nung napanood niya, sabi nga niya dyan sa TV niya, nung napanood niya sa TV, mas lalo siyang nagalit, nagalit siya. Dahil akala niya talaga na may katandem ng bago si Krista. So, yun lang, Ito'y aking paalala lang kay Tatay Jonel. Kaya sabi ko nga, bawasan yung daldal. Kasi baka mamaya, kasi alam naman natin, pag nangingialam yung magulang, anong nangyari? Example lang to, pasensya na mababanggit natin, yung nangyari doon sa Batalero, di ba? Yung nanay, puro daldal, nagko-comment sa kung saan mga live, kung ano yung mga sinasabi. Sana hindi maulit dito kay Tatay Jonel. So kung meron siyang problema, meron siyang dapat direkta kay Kalinga Prab, direkta doon kay Kuya Balo, kung kanino man, Parang tingin ko dito, kinakampihan, kumbaga sabihin natin, mas pabor siya na maalagaan niya yung relationship doon sa mga sponsors. Parang ganun Kasi nahihiya siya sa mga sponsors siguro na ayun nga, malalaman na lang si Krista. Alam naman natin yung tandem kasi marami pang nagmamahal sa dalawa. Yung kay Mikoy, kay Krista. So baka yun ang sinasabi ni Tatay Jonel na nahihiya siya. Kasi kung may panibagong katandem nga naman, papaano si Mikoy? Parang ganun ba? Siyempre, nasabi naman na una nang sinabi nung isa, na wala nang mangyayaring tandem ulit, hindi na magbabalik ulit. Ano nyo kay Kalinga Prab kung meron kayong concern, kay Kalinga Prab? Para siya na yung bahala doon. Tapos may mga reactors naman na nandyan na nakasuporta sa bata. Kasi kami yung mga reactors, nakaprotekta din po kami sa mga beneficiaries. Yun ang iniingatan din namin, So yun lang yung sa akin, advice ko lang yun, paalala ko na rin na huwag na sana maulit. Sana huwag naman yung magulang ang lumaki ang ulo, Kasi tandaan nyo hindi pa nababahayan si Krista. Nakapila, May mga sponsors na yan, may mga nagbigay na, nakaipon yan, anong tawag dito? Naka-schedule yan kung kailan gagawin. Pero itong sabi ko sa'yo, kung ganyan ngayon na parang nagkakaroon ng pumapasok ka sa kung kani-kaninong live, baka mag-alangan si Kalinga Prab na patayuan ng bahay si Krista. May nababasa pa naman ako mga komento dyan. Hindi ko na lang na-screenshot. Na pagkaganyan daw na nangingialam ang magulang, dapat bitawan na ni Kalinga Prab. Nabasa niyo po ba yun? Kung sino man na nakabasa sa inyo, pwede niyo kayo mag-comment dyan sa baba. Open po tayo. So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po. Hindi po muna ako mag-shoutout. Basta lagi po ako nagpapasalamat sa inyo na lagi nariyan mga bagong pasok sa akin mga tinggubo. Salamat po sa pagsuporta. At ang mga old subscribers ko po na lagi nandyan din, mga sa community spotlight ko, maraming salamat. So mag-ingat po tayo palagi. Hanggang dito na muna. To God be the glory and honor.